Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon, at hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas, worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun, ang matindi naman sa kabilang kampo, naglalaglaga na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan, at higit sa lahat, traidoran. Yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan ha. Yan po ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte. United ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, di ba? Ang lupit. Mamaya pag-uusapan natin yan ha. Malupit talaga itong Marcos na ito. Ang una niyang nilaglag yung tawag dito, yung kanyang executive secretary na loyal ally, loyal defender. Ngayon nilaglag niya, 'di ba, si ES Rodriguez. Tandaan niyo 'yun, 'di ba? Pero akala natin sagad na 'yun kasi sabi natin grabe naman pagka-traidor nitong Marcos na ito, 'di ba? Nilaglag niya 'yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag 'yun, inilaglag naman niya yung kanyang partner. Sino? Si VP Sara Duterte. Di ba? Kita niyo naman kung anong nangyari, pina-impeach. Pati yung taong nagpalibing sa kanilang ama ay nilalaglag naman nila ngayon, di ba? Which is si Pangulong Duterte. Nalaman natin through the hearing that there was no red notice. Sa madaling salita, we are not even obliged. Even nga may red notice, we are not obliged to give o to send PRRD right away sa The Hague. Pero ano ginawa nila? Yun po, dahil sa kagustuhan nitong ni Bongbong Marcos, idinala ho kagad-agad sa The Hague. So nilaglag na naman po nila mga Duterte, di ba ho? And last not but the least, ika nga, ha? Nilaglag naman niya ngayon yung kapatid niya, di ba? Pag-uusapan natin yan unya-unya. Ganyan no ka, ewan ko kung ano matatawag mo pa ba? Tao pa ba yung ganyan? Tao pa ba yung ganyan o sadyang, ewan ko, ayoko naman sabihing sabog. Nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Tila isa-isa na ngang naglalabasan at nagsasalita ang ilan sa mga senador upang ilantad ang katotohanan patungkol sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang isuko sa mga banyagang hukuman at dalhin sa The Hague, Netherlands. Kaya naman ang former president na si Juan Miguel Zubiri ay hindi na rin napigilang basagin ang katahimikan at katotohanan at tila tahasan niya nitong sinampal ng kahihiyan ang mga sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin matapos nga ang mahabang pananahimik ng Senate President na si Juan Miguel Zubiri ay tila matapang na itong humarap sa publiko at walang pagdadalawang isip na sinapol ng katotohanan at kahihiyan ang mga ginagawang kabulastugan ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos kaugnay sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Pilipinas upang litisin at hatulan sa dayuhang hukuman nang hindi man lang dumadaan sa competent judicial court ng ating bansa. Buwelta nga ng senador, ikinalulungkot ko ang sistema ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang dali ang pagdala sa kanya sa dahi. Sana man lang ay pinayagan siyang makipagpulong sa kanyang mga abogado at maghanda ng depensa bago sa dinala doon. Regardless of political differences, we cannot ignore the contribution he has made to the country. Ngayong kailangan nating linawin ang mga proseso ng ganitong klaseng mga kaso, lalo na't malaki ang posibilidad na hindi ito ang huling pagkakataon na haharap tayo
tayo sa ganitong uri ng sitwasyon. Moving forward, we need to be very clear on how we handle situations like this, balancing our international commitments with protecting the rights of any Filipino facing an international case. Hindi nga napigilang madismaya ng marami sa ating mga kababayan kaya't nagbigay ang mga ito ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Sabi nga, you cannot undone what is done already. Nangyari na ang lahat. Ganon-ganon na lang tinatrato at bastang pinadala si PRRD, nakaka-disappoint ang justice ng ating bansa at mga namumuno ngayon. Buti na lang nangyari ito bago mag-eleksyon, nabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa bayan. Mabuhay ang mga Duterte. Too late, Senator. Ngayon, nalaman ng buong Pilipinas o mundo kung anong klaseng batas ang pinaiira dito sa Pilipinas. Napakabulok ng sistema at narito, panoorin pa natin ang buong video. One more time. Boom! Okay guys, people's power na. O yan, panibagong reaction video tayo mga kumare, mga kumpare. Magandang tanghali sa inyo, napakainit ng panahon. Mag-ingat kayo. Huwag kayong kumain ng baboy muna at baka ma-stroke kayo dyan. Huwag naman sana. Okay guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, no? Nako, people's power na. Alam nyo mga babayan, no? Kakaiba talaga itong ating dating Pangulo ng Pilipinas. Ito si Tatay Digong, no? Biruin nyo, buong mundo nag-people's power. Grabe! Kaya ang masasabi ko kay Tatang Digong, siya ang pinaka-best and the best president ever in the Philippines, 'di ba? Lupit. Kita nyo mga babayan, no? Wala itong mga kalaban natin, no? Wala silang maibato na corrupt si Tatang Digong, corrupt and corruption daw. Puro salita, wala naman silang ebidensya, 'di ba? At kitang-kita naman ho talaga yung mga nagawa ni Tatang Digong dito sa lugar ko. Nandito yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Ha? Ito ay pinagpapatuloy na lang ni Bongbong Marcos. Dito lumilipad yung helicopter dito, trending yan dito sa aking YouTube channel. Sana napanood nyo. Yung nagpalipad ako ng drone, yung pinuntahan ko. Yung pamagat is sikreto ni Tatay Digong, binulgar ni Boy Sardinas, nasa babayan, trending video yan. At yung dam na yan ay marami hong makikinabang, no? Yan ang tunay na ayuda mga best friend, no? Ito kasing dam dito, balik mo tayo, reaction video mo tayo sa mga nagawan Tatang video ang mga nagawan Tatang Digong, no? Itong dam ho kasi ito yung pinakamalaking dam. I-type nyo po sa Google, pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, lalabas yan. Kapitbahay lang yan ni Boy Sardinas, okay? Ako nagbablog niyan. Ngayon, pag ito ay natapos, no? Nakalibo-libo, milyon-milyong pamilya ang makikinabang ho dito. Maghintay-hintay lang ho kayo. May kinabang Metro Manila, Marikina, Pasig, Binangonan, lahat. Tapos dito yung pinakamalaking power plant, no, na magsusupply ng kuryente dito sa Luzon. Ang lupit nito mga babayan. Ito yung sinasabi ni Kong Marcoleta na darating ang panahon, pag ikaw ay nagbibil ng 2,000 pesos sa isang buwan sa iyong bahay, magiging libre na. Ito hintayin nyo. At ito pa, ito mga babayan, no, anuhin nyo, isipin nyo to, ang gumagawa ho dito is puro mga Chinese. Engineer dito, Chinese. So bakit galit tayo sa mga Chinese? Sila yung mga kontraktor natin, no? Ito si Tatang Digong, nakipagkasundo, nakipagpirmahan, siya yung gumawa, siyempre, nagkasundo sa presyo. Kontraktor, yun ang pinakamadaling salita. Kontraktor is China. Okay? Siguro pinakamura, magaling naman din silang gumawa. Matalagang pulido yan. At ay maraming engineer din ng mga Pilipino na nandito nagtatrabaho. Okay, so mga babae, ito yung tunay na ayuda na hinihintay natin. No, bago bumaba si Tatang Digong, napirmahan po yan at ito'y ginagawa na po hanggang ngayon. Malapit na hong matapos, okay? Nakapuntahan ko yung mismong power plant, yung yung isang planta sa kuryente, iaahon sa ilalim, sa baba ng dam, tapos iaakyat sa bundok, babagsak sa mismong ng kuryente, machine yun, may tawag dun no, yun, tapos magkakaroon ng maraming mga hélice na malalaki. Ano ba tawag dun? Wala sa isip ko, sandali, isipin ko muna. Naisip ko na, windmill. Maraming windmill dito. So itong lugar na to ay magiging tourist spot, no? Biruin mo, sa pagmamahal ni Tatang Digong na alam niya ang pinaka the best na ayuda, yung murang kuryente, murang tubig. Kasi
thousand of liters, million, trillion liters na mga naipon na tubig, yan ang susupply sa Metro Manila. Andito na rin yung Manila Water, nakaabang na rin doon. Ako lang ho nakakita noon, ako nakapag-vlog noon, no? Andun na rin yung Manila Water, nakaabang na rin sa dam. Soon, masisipsipin na yan para itakbo sa Metro Manila at mababang bill natin, no? Magbibill tayo ng mura. O di ba? Yun sinasabi ko sa inyo mga babayan. Kaya best and the best, di ba kumare? Mare, ikaw, di ba? Marge, kapal ng ano mo ngayon, ang kapal ng lipstick mo ha. Yung mga kumare kong solid likers yan, shoutout po sa inyo, no? Okay, balik tayo sa reaction video natin mga babayan. So nabanggit ko lang sa inyo yung mga nagawang Tatang Digong. Ngayon dito, panoorin nyo yung full video dito kay Banat Bay. Ay kita nyo naman sa preview, no? Ay People's Power na. Panoorin natin yan. Biruin mo, kakaiba, no? Kakaiba si Tatang Digong talaga. Best talaga. Napakarami nagmamahal kahit anong gawin nyo pa. Tinan mo, naglaglagan na nga sila eh. Di ba? Yung kalaban natin eh. Hindi nila kayang pataubin ng Duterte. O di kanya-kanyang bitiw. Di ba? Yung si Amy Marcos, pinurumot ni BP Sara. Okay, promote mo lang. Pero BP, mukhang hindi mananalo yung manok mo na yan kahit pinurumot. Alam ko may plano yan si Inday Sara. Ipapahiya niya yan si Amy na kahit inendorso niya yan, hindi naman din iboboto ng mga taong bayan kasi alam niya na magiging kalaban pa yan soon, o di ba? Hindi kami boboto sa iyo, Ma'am Amy. Ipapahiya ka lang ni Vice. Kunwari lang si BP Sara na ini-endorso ka, pero babawian ka rin yan. Tapos mga babayan, andito rin sa video, nakita nyo naman sa preview, no? Kita nyo si Meg Subiri nagsalita na, o, di ba? Hindi na rin sila makatiis di ba? Marami naman naglalalagan. Tingnan nyo naman si Manny Pacquiao. Biruin mo, naging Team PDP laban na. Nandun sila Jensen yung mga Team PDP laban. Nagipicture-picture, tapos nilagay na rin, siningit na rin yung kanyang picture doon sa tarpaulin ng PDP laban. Boss Manny Pacquiao, nakaw, hindi ka naman nanalo. Magboxing ka na lang, bumalik ka na lang magboxing. Baka hahanga kami at sisigaw na naman ulit kami ng Manny Pacquiao. Pero sa politika, pagbalik ng senador, no, wala na. Yung mga tiga Jensen dito, mga nanonood, wala ka daw naman daw nagawa dyan sa Jensen. Puro pagpapayaman lang naman daw yung pinaggagawa mo dyan, boss. Di ba? Kaya straight lang tayo mga babayan ha. Huwag nyo pong kakalimutan, straight ha, straight. Andyan naman dyan sa yung sa screen dito na napapanood nyo, nakikita nyo naman dyan yung mga number ng mga Team PDP laban. Ilista nyo na yan para sureball na po tayo na panalo tayo itong darating na eleksyon. At wag ho kayong mag-alala, si Attorney Conti ha, may konti na. Wala siyang maibigay na mga ID o passport sa mga witnesses na umaano sa killing me softly daw, okay? Huwag kayong magalala, mga NPA yun, kaya hindi makakakuha ng ID yun. Kaya anumang oras mga babayan, pwedeng umuwi si Tatang Digong. Wait lang kayo. Kasi kita mo naman, hindi siya makapagbigay ng mga papeles. Wala pag kinuha na mo ng ID, huli ng mga pulis. Kung NPA yan, di ba mga babayan? Kaya yung mga subscribers natin, relax lang kayo. Bigla na lang uuwi si Tatang Digong, sasalubungin natin yan, ha? Ngayon, kampanya muna tayo. Sa page ko, nagkakampanya rin ako. Kasi ano na ngayon bugbuga na talaga sa pagkakampanya. Kaya yung mga solid na Team Boy Sardinas dyan, ha? Huwag niyong kakalimutan. Mag-comment po kayo mga babayan. Yung mga comment nyo, sabihin nyo, Team PDP laban straight. Comment nyo po dyan mga kumare. At mga kumare, panonoorin yung full video. At maraming salamat sa nanonood ng mga ads. At na itutulong natin, nagbibigay tayo ng mga patarpulin sa ibang-iba natin mga babayan. Yan, marami na nakakalat niyan. Sa YouTube channel natin tayo kumukuha ng pagpapagawa niyan. Hindi kita Tatang Digong, hindi kita SMNI. Diba? Isa po ako sa miyembro ng Banateros Vloggers. Ako po si Boy Sardinas. Okay? So makikita nyo rin yung mga video ko kay Banat Bay, kay Tol J. Guevara, kay Coach Ole, kay Master Judea. Nandyan yung mga video ko na nagsosurvey kami ni Calso TV and Henry on the go. Okay? So maraming salamat po sa mga nag-subscribe at laging nagla-like sa video natin. Napakadaldal mo boy, i-play mo na yung video. May reklamo na naman po si Mare. Okay, play mo na yung video. Panoorin nyo hanggang dulo. Let's go! People power na ho talaga ang nangyayari ngayon at hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas, worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun, ang matindi naman sa kabilang kampo naglalaglagan na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan at higit sa lahat traidora, yan ang totoo. Hindi totoo po mga kababayan ha. Yan po ang nangyayari sa kampo ng mga Duterte, united
ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, oh, 'di ba? Ang lupit. Mamaya pag-uusapan natin 'yan, ha. Malupit talaga itong Marcos na ito. Ang una niyang nilaglag yung tawag dito, yung kanyang executive secretary na loyal ally, loyal defender. Ngayon nilaglag niya, 'di ba, si ES Rodriguez. Tandaan niyo 'yun, 'di ba? Pero akala natin sagad na 'yun kasi sabi natin, grabe naman pagka-traitor nitong Marcos na ito, 'di ba? Nilaglag niya 'yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag 'yon, inilaglag naman niya yung kanyang partner. Sino? Si VP Sara Duterte. O, di ba? Kita niyo naman kung anong nangyari. Pina-impeach. Pati yung taong nagpalibing sa kanilang ama ay nilalaglag naman nila ngayon, di ba? Which is si Pangulong Duterte. Nalaman natin through the hearing that there was no red notice. Sa madaling salita, we are not even obliged. Even nga may red notice, we are not obliged to give o to send PRRD right away sa The Hague. Pero ano ginawa nila? Yun po dahil sa kagustuhan nitong ni Bongbong Marcos, idinala ho kagad-agad sa The Hague. So nilaglag na naman po nila mga Duterte, di ba ho? And last not but the least, ika nga, ha? Nilaglag naman niya ngayon yung kapatid niya, di ba? Pag-uusapan natin yan unya-unya. Ganyan no ka, ewan ko kung ano matatawag mo pa ba? Tao pa ba yung ganyan? Tao pa ba yung ganyan o sadyang ewan ko, ayoko naman sabihing sabog pero hindi ko alam kung anong klaseng ugali yan, kung anong ugali yan. Marami naman kasi ibig sabihin ng sabog mga kababayan, hindi naman ibig sabihin adik, hindi yun. Marami ibig sabihin ng sabog. Kunwari ikaw bagong gising ka, di ba? Ang gulo-gulo ng isip mo, ang gulo-gulo, hindi ka para bagang hindi ka makakilos ng tama. Yun pwede kang tawaging sabog ka na naman, ano? O kaya naman pag nakainom ka, pwede rin yun, di ba? Hindi ibig sabihin ng sabog adik kagad, ha? Bahala na kayo mag-isip. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin ng sabog ay adik. Maaaring ikaw ay wala sa ulirat, ika nga. Wala kang hindi mo alam kung ano yung mga desisyon sa buhay mo. Kaya ang gulo-gulo mo. Kaya nga sabog eh. Sabog yung desisyon mo. Kasi nga, magulo ka. Ika nga. Ganun ang dating nun. Pag-usapan na ho natin. Bakit ko ba nasabing meron na bagang people power? Bakit? Bakit ko ba nasabi yon? Kasi mga kababayan, talagang matindi ang nangyayari worldwide. Kung susunod po kayo, titingnan nyo po yung aking Facebook account na Byron Cristobal. That's my real name. At nandun naman yun, naka blue check yun, tapos may nakalagay doon, Banat Bay. Pag tiningnan nyo po yun sa Facebook, i-follow nyo na po ako, Byron Cristobal. Pag tiningnan nyo doon, sineshare ko yung mga nangyaring event ngayong araw na ito. It is really overwhelming. To the point na, paano nangyari ito? As in, people were amazed. People were shocked. Even foreigners are really shocked. At ang halimbawa ko na nga po doon ay yung aking pong inatinan mismo dito sa Japan. Alam mo, nung una, medyo, walang biro ito. Hindi ko lang sinasabi pero meron akong doubt na kasi last week lang, nag-rally na ho sila yung umuulan. Maraming tao na nun. As in, marami na. Sabi nung kaibigan ko kasi, si kaibigan ko si Bojo sinasabi niya nga sa akin, napakaraming tao na noon nung umuulan na yun. Nandun din siya. Tapos sabi ko, naku, aatin pa kaya yan? Kasi tandaan ninyo, ang mga OFW, yung holiday o yung tinatawag na day off nila, precious yan eh. Alam ko yan kasi naging OFW ako sa Middle East . So yung pag sinabi mong trabaho ka. Nakalimutan ko na kung anong araw ang day off namin doon. I think Monday ata yung day off namin doon kasi Thursday and Friday yun yung big time. May show, di ba? So ang alam ko noon, Monday. So looking forward kami noon na magma-Monday na, day off na. Diyan na ako maglalaba, diyan na ako magsha-shopping, diyan na ako pupunta doon sa pasyalang gusto kong puntahan. Yan ang OFW, yan ang buhay ng OFW . Marami tayong gusto mong pumunta, tumingin ng isang gamit, doon ka i-prepare mo na yun yung day off mo na yun. Kaya nasa isip ko, 2 day off na isasakripisyo ng mga OFW dito sa Japan kasi mantakin mo, di ba? Hindi ho sila nag-day off nung lakaran, nag-rally pa sila. Ang haba naman ang rally dito, hindi ho mabilisan, mahaba. Nagkataon lang kanina, maikli kasi nabigla yung pulis, nagagalit yung pulis sa amin kasi nga ang expected lang, hundreds lang sa tingin ko umabot ng 1,000.
yung naglalakad kanina at talagang naparalyze yung Shibuya. Alam mo, ako nga yung nahihiya kasi dito mga kababayan, ang konteksto sa Japan, dito people are courteous. People are nakaano na sa na embed na sa puso nila yan at sa isip nila na hindi ako makakaistorbo ng kapwa. Mula bata hanggang paglaki yan ang training ng mga Hapon. Kaya nga kung papansin niyo, lagi ko pinopost yan. Isa sa mga na-enjoy ko dito yung coffee shop. Kasi ang coffee shop dito, coffee shop talaga. Hindi yung sa Pilipinas, yung coffee shop parang ginawang palengke na tinatambayan ng ingay-ingay, nagchichikahan. Dito hindi, ang coffee shop, pupunta ka doon mag-isa, magbabasa ka. O di kaya may magkukomputer ka. Yung talagang walang ingay. Pag nagsalita ka doon, medyo mapapatingin sa'yo yung tao kasi parang ang bastos mo naman. No? Nandito para matahimik. Sa tren, ganun din, tahimik. Kahit nga po paglasing ka Paglasing ka, yung mga tao dito talagang nakayuko lang, nakaganon lang. Oh. Sa atin, paglasing ka, parang siga ka. Di ba? Paglasing ka sa Pilipinas, parang pagmamayari mo yung bar. Ano yan? Pilipinas, bahay na yan. Bili mo itong ito. Dito, hindi ganun. Pagka dito, oo, maingay sila doon sa table mo, kayo. Pero pagkatapos puro ganun pa rin Lasing na yan Kasi nga, ang nila dito, huwag kang makakaistorbo ng kapwa mo. Dito, ganyan ang senaryo sa Japan. Kaya nga ako kanina, grabe papakita ko sa inyo, sobrang naistorbo yung Shibuya. Mantakin mo linggo to, ang daming tao sa Shibuya. Tapos itong mga Pilipino, naglalakad paikot-ikot. May dala-dala. Tapos sumisigaw. Ayaw pa naman ng mga Hapon yan yung sumisigaw. Ayaw nila yan kasi maingay. Pambihira, non-stop yung Duterte, bring back home Duterte. Mga ganun. Ako nga, gusto ko na sumayaw kanina nahihiya lang. Ako medyo ako kanina Para sa mga kababayan natin nandito kanina, medyo nahihiya ako kanina kasi alam ko yung kultura ng mga Hapon hindi ganito Hindi yung maingay. Pag nag-rally sila, ewan ko, parang may prayer rally. Parang ganun, sa kanila mag-rally. Diba, pag nangangampanya sa kanila, tahimik lang. Ganun lang wala na yung, sa atin, palaman. Duterte. Ganun parang iskandaloso. Di ba? Kanina mga kababayan, para mas ma-imagine niyo yung nangyayari, ipapakita ko sa inyo. Eto, hindi ko naman in-edit na to kasi wala na akong time mag-edit. Basta pinache ko na lang. Tingnan ninyo kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya. At saka ng paikot yan paikot. Ito. Saan na yan? Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan yung isang sigaw. Ang dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo yung sa Hachiko, yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo yan, wala. Siguradong magulo, overflowing doon sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos yung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banat Bay pa naman. Medyo matanda na, masakit na ang mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya nung lalakad na yan, grabe ho yan. At take note mga kababayan hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. At alam nyo, marami ako pinupuntahan kasi dito mga kababayan, syempre ang trabaho ko alam nyo naman, entertainment ako. So yung mga kaibigan kong mga Hapon, may mga umisiyan dito. So pinupuntahan ko yung mga umisi nila dito, chinecheck ko bilang consultant nila, chinecheck ko yung mga lugar. Pag check ko ng mga lugar, kahit sa mismong umisi, meron silang event na Duterte event. Ganong kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun, mga na ho yun mga residente na po yun nag-i-event sila para kay Duterte. Magkukulay green sila, may papalabas silang video. Ganon kalupit yung nangyayari dito sa Japan. Talagang, alam mo sabi ko nga, eto nga gusto ko lang mga kababayan, una sa lahat, gusto kong pasalamatan po si Bongbong Marcos. Palakpakan natin. Pasalamatan si Martin Romualdez. At higit sa lahat, si Torre. Dahil sa inyong tatlo, nagising ang diwa ng mga Pilipino. Dahil sa inyong tatlo,
yung mga natutulog na ika nga walang pakialam sa politika, nabubuhay lang para sa sarili nila. Naintindihan ko yun kasi mahirap sa Pilipinas, mahirap na dito pag nandito ka na dito at detached ka na sa nangyayari sa Pilipinas Pero dahil sa inyong tatlo, nagising ang mga diwa nila. Palakpakan natin sila. Oh, kahit yung mga walang pakialam sa politika dito, ay naku, yung mga kasama ko dito na mga nagiging kaibigan na natin dito na ang kanilang mga buhay ay malayo naman sa Pilipinas, malayo na. Wala na, dito na pamilya nila, nandito na lahat, wala na sila doon. Pag nakita kami ngayon, grabe ang tanungan, ang bibigat, parang ang hirap sagutin. Mamaya sasagutin natin yan. Ang tanong kagad nila sa akin, may pag-asa pa ba si Tatay Digong na mauwi? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi alam nyo mga kababayan, yan po ang tanong ng bawat isa. Ano nangyari sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Panoorin muna natin to. Pansin nyo, magkakaiba itsura ng poster? Yung mga tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Kasi kanya-kanya yan. Hindi yan yung organizer. O ito bitbitin nyo to. O ito, bitbitin nyo. Hindi, kanya-kanya po silang pagawa. Yung isa nga dyan, nakita ko sulat pa As in, sulat, Japanese ang pagkasulat. At tas tinanong ko sa kanya, ate, anong ibig sabihin yan? Baka mamaya nagbebenta ka na ng soft drinks dyan. And then, sabi ni ate, ibig sabihin nun, pinapaliwanag niya in Japanese para nababasa ng mga Hapon na nakakakita that yung president namin kinidnap at walang kasalanan yon at dapat ibalik sa Pilipinas. Ang galing ni ate, nakalimutan ko lang picturean, ngayon ko lang naalala, dapat pinicturean ko talaga. Kasi nga, bangingi pa ako niyan. Gagigising ko pa lang yan na yan nakagad na pinuntahan natin. Wala pa akong kape niyan Pasensya na po pala kanina yung mga dumadaan kasi gusto ko man po makipagpicturan. Napapagalitan tayo pag tumitigil yung linya kasi naglalakad dyan Pag tumigil, sumisigaw yung pulis. Gumaganon yung pulis kaya tuloy naiilang ako, baka mamaya ipa-deport ako Sabi na, ang gulo-gulo nito nagpipicture-picture. Baka mamaya gano'n yung sinasabi tapos biglang pa ako. Sabihin, hindi ka pwede makipag-rally dito. Hindi po ako nagra-rally, nagbibideo po ako. Nagbablog po ako. Kita niya tumatakbo kasi nga pinabibilisan ng pulis Kasi isipin mo imaginein mo, kayo mga nakapunta na sa Japan, may imagine nyo yan, pinatigil ang traffic dahil lang sa haba ng linya. Ang haba ng linya na yan. Pinatigil ng mga pulis ang traffic. Sigurado ako busit na busit yung ibang mga Hapon dyan. Pero wala silang choice Actually, tinatanong nga nila yung ibang mga may mga Hapon na sumama, mga asawa siguro ito. Tinatanong nung ilang mga Hapon na dumadaan kung ano yun. Tapos yun nga, pinapaliwanag. Kita nyo, tigil. Isipin nyo ang tagal na tumitigil ng traffic na yan dahil lang sa atin. Lakad lang po. Natanggal yung mga taba natin kanina. Mga kababayan ko sa Japan Ang hirap tumakbo, tumatakbo rin ako dyan Lakad po. Dito. Ayan hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Pamilya. Mga Hapon. Ayun yung naka-megaphone yung mga pulis. Lakad lang to. Ba't ako tumatakbo? Siyempre, ang mga matitigas na mga taga-SMNI, palakpakan natin mga matitigas na taga-SMNI. Mabuhay kayo, sir.
Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad. Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago. Yung mga aktivistang mga NPA nakagano no, may hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran. Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit? Kasi organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story, gusto nyo malaman? Unya. Ito, maganda ito. Yung ending, nasa ibabaw na kami ng bridge. Kasama po natin si Manat tayo. Ngayon, si Bojo ang ating kaibigan. So ito, dalagbit-bit pa si Romualdez. Kita niyo yan, no? Haba nun, no? Walang bayad dyan, mga kababayan. Organic. Walang kinuha sa payatas, yung mga ganun. Walang ganun. Walang kinuha sa tundo, walang ganun. Yan ay organic talaga. Grabe, alam mo mga kababayan, hindi lamang po sa Japan yan. Para lang sa kaalaman ninyo, hindi lamang po sa Japan yan. Nangyari ho yan sa Canada. Meron ako nakita today, na-post din nila, Canada, sa Saskatoon ba yun? Saskatoon, ewan ko paano pronounce yun. Grabe, nakita ko, snow ha. Pero lumalakad yung mga tao. Hindi ho biro snow dyan sa Saskatoon ha. Nagpunta na ako dyan. Yung snow dyan, hindi katulad ng snow sa mga Asian parts like Japan, Korea. Yung snow sa Canada, yellow. Dito kasi powdery pa Yung matitiis mo pa kahit pa paano. Powdery yung ngayon pagka kinuha mo powder, di ba? Yung sa Saskatoon, pag lumapag, yellow, madudulas ka, ganun. Ganun yung mga katulad din sa New York, ganun din Matindi, pero grabe, hindi mo napigilan yung mga naglalakad po na mga kababayan natin. Ito pa, papakita ko sa inyo rin ito ha. Ito. Sana, ito naman yung mismong sa Netherlands. Kita niyo yan? Grabe din po yan, Ang dami talagang tao na nagpunta. Pakita natin yung video niya para baka sabihin ninyo edit yan. Alam mo naman yung mga ulul na mga tanso vlogger na tatanga-tanga. Ito pa, isa pa to sa Canada Ito naman. Ayan, sa Canada. Yan, sa Canada. Vancouver. Lupit Kaya alam nyo mga kababayan ha. Ito pa, susunod Ito pa, papakita ko pa sa inyo sa The Hague mismo, sa Netherlands. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Duterte! Grabe, nakakakilabot. Wala talaga. Pasalamatan nun natin si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka si Torre dahil sa inyo nagising ang diwa ng bawat Pilipino. Gusto ko lang po hatugan ang ating yan ha. nandito ngayon. Okay. Yan ha. Para lang. Sandali. Chotomate. Yan, easy lang. Okay? At kahit to sa Maynila, meron sa Pilipinas, meron din po. Sila Boss Dada, nagpunta naman sa saan ba itong pinuntahan ng mga banateros na ito? Ito mga banateros na ito. Nagpunta sila sa ito yung kapatid kong Ewan. Ito rin yung mga dalawa ko pang kapatid na naiwan sa refrigerator. Ayan nagpunta rin sila. Gusto niyo ba pumunta sa Japan? Nako po. May mga visa po 'yan. Oo, may mga visa po 'yan. Si Coach Oli at saka si Boss Dada may visa po 'yan. Kung gusto niyo silang pumunta sa March 30 at saka ako, i-request nyo lang po sa SMNI. Sabihin nyo sa SMNI, pwede po ba? Natin sila, bombahin natin. Biro lang. Papuntahin kasi syempre may trabaho kami.
Diba? Meron kami trabaho sa SMNI. So para papuntahin kami dito, kailangan malaman ng sabihin nyo sa kanila, punta kayo sa SMNI page. Nire-request po namin ng Banateros pumunta dito sa Japan. Ganyan. Yeah. Sama-sama tayo, people power tayo. O kaya naman, nire-request po namin pumunta ang Banateros sa Dahig. Yan. Ganon. Kung gusto nyo kami makita, kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo kami makita, wala namang problema. Wala tayong magawa. Talaga dyan, hindi nyo kami gusto makita. Wala tayong magawa ba? Hindi, biro lamang po. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko Pinamatan niya ako, umiiyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimika'y maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikaw. Nay, ito na yung bayad ko sa isa O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.